Sa mundo ng pantasya, makikita natin ang isang lalaki sa kalagitnaan ng laban na may nakatusok na espada sa kanyang dibdib at napapaligiran ng mga bangkay. Kahit na may dinaramdam, nilagay niya pa rin ang kanyang mga palad sa sahig at gumamit ng magic upang malaman ang kondisyon ng kanyang mga kasama. Umaasa siya na sana makakarinig siya ng reply mula sa mga ito ngayong tapos na ang laban. Ngunit base sa sitwasyon, mukhang wala ng iba pang buhay pa maliban sa kanya. Gayunpaman, hindi siya sumuko at mas lalo niyang pinalakas ang kanyang magic upang makasigurado, nang makumpirma niyang siya na lang ang natitira. Mayroon siyang ekspresyon sa mukha na hindi may pinta sa sobrang lungkot, at sa bandang dulo wala ng iba pang nabuhay maliban sa kanya. At ang may kagagawan nito ay sa direksyon kung nasaan ang kanyang mga tingin. Nakipagtulungan ang taong ito sa mga demon at sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Inatake nila ang sangkatauhan at nagsanhi ng kanilang pagkabagsak, binansagan ng taong iyon na High Priest. Wala silang pinalagpas, kahit na batang walang kamuwang-muwang sa mundo ay binabalak nilang paslangin. Ngunit nang dahil sa ating bida, hindi sila nagtagumpay sa kanilang binabalak, gamit lamang ang isang simpleng pagbulong upang gumamit ng magic. Bigla-bigla na lamang sumabog ang katawan ng demon sa hindi mabilang na piraso at nakatakas ang bata sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi pa siya tapos, pinalibutan niya ng hangin ang bata at dahan-dahan itong pinababa. Sa digmaan laban sa mga demon na nagmula pa sa demonic realm. Siya at ang iba pang mga mage ng White Tower na sumusunod sa kanya ay inilaan ang lahat ng mayroon sila. Nang sa gayon, mailigtas nila ang sangkatauhan mula sa mga masasama kahit na maging kapalit pa nito ay ang kanilang mga buhay. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga tao at mga demon na mula sa demonic realm at sa bandang huli. Sila ang nagwagi, napugutan niya ng ulo ang High Priest at hindi sana ito magiging posible kung hindi dahil sa kanilang mga mage ng White Tower. Mayroong lumitaw na misteryosong nilalang at kinumpirma na sa araw na ito, ang High Priest ay tuluyan ng lumisan sa mundong ito. Ang nilalang na iyon ay nagngangalang Edna, ang huling dragon at isang tagamasid na nagtatala sa kasaysayan. Hindi lamang iyon ang kanyang ipinagparito, gusto niya ring sabihin sa Tower Master ng White Tower na mayroon siyang maganda at masamang balita. Inuna niya ang masamang balita na kung saan nilusob ng mga demon ang White Tower, maraming mga nasawi at ang kanilang mga pagsisiyasat at nilamon ng apoy. Para sa magandang balita, umabot sa tamang oras ang pagdating ng Imperial Forces at nagawa nilang mailigtas ang mga nakatakas kasama na ang kanyang mga disipolo. Laking tuwa naman niya nang marinig niya ito ngunit, agad itong nagbago nang siya ay mapaubo at malapit na rin siyang malagutan ng hininga. Ngunit taliwas sa inaasahan, hindi niya pinagsisisihan ang kanyang desisyon at isa itong hindi paggalang sa mga tao na nagsakripisyo ng kanilang mga buhay. Base sa mas lalo pang lumalala na kondisyon, tinanong siya ni Edna kung mayroon pa ba siyang sasabihin. Imbes na mag-alala para sa kanyang kapakanan, mas iniisip niya pa rin ang kanyang mga disipolo lalo na at napakabata pa ng mga ito. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing makakaasa siya na bibisita-bisitahin niya ang mga ito paminsan-minsan. Natawa naman siya nang makita niya na ang isang dragon na tulad ni Edna ay yumuyuko sa harapan ng isang simpleng tao. Gusto naman niya itong gawin dahil nararapat lamang na makatanggap siya ng ganitong klase ng respeto matapos ang kanyang sakripisyo. Sigurado siya na hindi makakalimutan ng kontinente ang sakripisyo na ginawa ng mga bayani ng White Tower. Malapit na siyang malagutan ng hininga ngunit, mayroon pa siyang gana na magbiro at sinabi niya na dapat lang hindi nila makalimutan ang kanilang ginawa. Gayunpaman isang kasinungalingan kung sasabihin niyang wala siyang pinagsisisihan, kung mabibigyan siya ng isa pang pagkakataon, kahit natawagin pa man siyang masama. Gusto niyang mamuhay sa tabi ng kanyang mga mahal sa buhay lalong-lalo na ang tatlo niyang disipolo na maiiwan niyang mag-isa. Hanggang sa dulo ng kanyang paghinga, sila pa rin ang kanyang iniisip. Ngayong tuluyan na siyang lumisan sa mundong ito, ipinikit ni Edna ang kanyang mga mata na nakadilat. Tulad ng pagbagsak ng bituin sa kalangitan, kasabay nito ang paglisan ng pinakamagaling na mage ng White Tower. Sa record ni Edna, nakabuod dito ang bilang ng mga namatay kasama na rin si Rex, ang ating pangunahing tauhan at ang kalaban na High Priest. Makalipas ang 2 dekada, tayo ngayon ay magtutungo sa White Tower. At sa loob ng tower na iyon, makikita natin ang lalaking nakahiga habang mayroong nag-aalaga sa kanya. Inaakala nila na matatagalan pa itong magkaroon ng malay ng dahil sa mga nangyari ngunit.
Bigla-bigla na lamang itong napabangon matapos dumampi ng dahon sa kanyang mga kamay. Sa hindi sinasadyang pangyayari, natabig niya ang lalaking may hawak na tubig. Hindi niya maiwasang magalit dahil siya na nga ang nag-aalaga, siya pa ang napagdiskitahan. Pinagalitan niya ang nasa higaan dahil hindi maganda ang kanyang nakagawian sa pagtulog at hindi man lang siya magpasalamat. Labis naman ang kanyang pagtataka sa kung ano ang sinasabi ng lalaking ito sa kanya, ngunit higit sa lahat nagtataka siya dahil sa kanyang pagkakaalam, patay na siya. Ngunit nang mailapat niya ang kamay sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang puso niyang tumitibok pero hanggang ngayon. Labis na lamang ang kanyang pagkagulat, dahil sa kanyang pagkakaalam ito ay tinusok ng high priest bago siya tuluyang mamatay. Binabalak niya pa lamang tanungin kung anong nangyayari nang bigla na lamang nagkaroon ng malakas na lagabog sa pintuan. Bigla-bigla na lamang may pumasok na isa pang lalaki na nanggagalaiti sa galit. Gusto niyang turuan ng leksyon si Rex upang matauhan na ito ngunit pinigilan siya ng nag-aalaga sa kanya lalo na at ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nang siya ay magising. Nang bigla silang napatigil nang tanungin sila ni Rex kung bakit siya buhay peren hanggang ngayon. Akala nila nagbibiro si Rex sa kanyang sinasabi kaya't mas lalo lamang siyang nainis. Ngunit wala talaga siyang ideya sa mga nangyayari, kaya't sinabi niya na ipaliwanag sa kanya ngayon din ang sitwasyon na ito. Mas lalo pang nagbamaga ang kanyang galit, ang lakas ng loob ng taong ito na sabihan silang magpaliwanag na para bang mas nakatataas siya sa kanila. Upang mahimasmasan si Rex, binabalak niya itong sampilan at mapagtanto nito kung ano ang kanilang sitwasyon. Habang mabilis na lumilipad ang palad ng lalaking ito sa kanyang direksyon, iniisip ni Rex na isa itong assassin na ipinadala ng mga demon. Kaya't bilang kaparusahan, binabalak niyang salagin ang pag-atakeng ito gamit ang shield na gawa sa hangin. Sa paraang ito, magagawa niyang mabali ang kamay ng lalaki na parang isang kapiraso ng kahoy. Ngunit bago pa man niya tamaan ang shield na gawa sa hangin, tumigil ang palad ng lalaki. Hindi lamang iyon, laking pagtataka ni Rex at biglaan na lamang naglaho ang kanyang shield na gawa sa hangin. Napaisip siya at napatingin sa kanyang mga palad kung anong klaseng magic ito at bakit napakahina. Samantala, pinuri naman siya ng lalaki at sinabing mukhang hindi siya naging tamad sa kanyang pag-eensayo. Gayunpaman, hindi nangangahulugan na ligtas na siya at ngayon niya lang papalagpasin ang pagnanakaw ni Rex sa kanilang pagsisiyasat. Matapos niyang makaalis, tinawag siyang baliw ng taong nag-aalaga sa kanya habang si Rex naman ay nanginginig at hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Hindi niya pinagtutuunan ng pansin ang sinasabi nito, at hindi niya moari kung paano nangyari ito at bakit siya hamina. Nang dahil sa pagtataka kung ito ba ay ang totoo niyang katawan, tinanong niya kung anong araw na ngayon. Akala niya ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ngunit, sinabi nito sa kanya na mag-iisang araw pa lang siyang nakahilata sa higaan. Napahinga siya ng malalim nang marinig niya ito, inutusan niya siya na dalhin ang disipolo niya sa kanya ngayon din nang marinig niya kung anong nangyayari. Ngunit mukhang hindi ito magiging posible, dahil tinawag niya ang isa sa mga disipolo na traidor at bakit informal ang pagtawag niya sa pangalan ng kanilang Tower Master. Nang maipaliwanag niya kung paano naging disipolo ng Red Tower Master ang isa, at tumakas si Dam matapos magnakaw ng high-level magic book labis na lamang niya itong ikinagalit. Labis na lamang ang pagtataka ng lalaki sa kanyang natutunghayan, ngunit hindi lamang siya ang nagulat kundi pati na rin si Rex at walang bahid ng pagsisinungaling ang lalaking ito. Tinanong niya kung nakakasigurado ba sila na si Ezra ang Tower Master lalo na at 5 taon pa lamang nito. Ngunit doon siya nagkakamali, dahil sinabi ng lalaki sa kanya na ang Whiter Tower Master ay 25 taon na. Akala niya binibiro lamang siya ng nag-aalaga sa kanya at isa itong planong prank. Ngunit bago pa man siya makatawa, bigla-bigla na lamang siyang napahinto. Dahil sa refleksyon mula sa bintana, ang nakita niyang mukha ay kakaiba. Sa sobrang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, sinubukan niyang galaw-galawin ito ngunit pinagpawisan lang siya ng malamig nang malaman niyang totoo nga ito. Matapos kumalma, hindi pa rin siya makapaniwala na 2 dekada na ang nakalilipas nang siya ay magising sa katawang ito. Ang lugar kung saan matatagpuan ang White Tower ay napakasagana ang paligid at napakalaki ng pinagbago nito. Mayroong mga liwanag sa paligid na tinatawag na street lights at mayroon na ding mga sasakyan imbes na karwahe na hila-hila ng mga kabayo.
At ang lahat ng ito ay naging posible nang dahil sa magic engineering evolution na sinabi ng lalaking nag-alaga sa kanya. Hindi niya maiwasang mapangiti, dahil kung nandito lamang ang mga taong namatay sa digmaan nakakasigurado siya na magiging masaya sila. Dahil ng mga panahon na iyon, ang mga mata ng karamihan ay para bang pasuko na silang mabuhay. Bago pa man mapunta sa ibang bagay ang kanyang iniisip, tinihil na ni Rex ang pag-alala sa nakaraan at mayroon siyang mas importanteng bagay na kailangang paglanan ng atensyon. Pinagsama-sama niya ang nakalap niyang impormasyon, tulad na lamang ng totoo niyang pangalan na Rex Cruz, inampun ng White Tower nang siya ay 10 taon at isang level 1 mage sa isang bumagsak na noble family. Hindi lamang iyon, napagtanto niya na rin na napakahina ng katawan na ito bilang isang mage at nasa level 1 pa lamang siya kahit na siya ay 20 taon na. Nang dahil dito, sa tingin ni Rex masyadong nagmadali ang katawang ito dati, nagnakaw mula sa budget ng pagsisiyasat upang bumili ng illegal na elixir at nahimite ng minong ito. Naiintindihan niya kung bakit ito ang naging desisyon ng katawang ito, dahil malaki ang maitutulong nito upang mapausbong ang kanyang kakayahan. Nang biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang mayroon siyang napansin. Hindi siya makapaniwala na ganito na lamang kadami ang mana ng isang level 1 na mage. Hindi lamang iyon napakapuro nito at hindi pa napipino, iniisip niya kung ito ba ay nang dahil sa nabiling elixir. Ngunit ang pagkamangha ang unti-unti na balot ng pagtataka, mayroong kakaiba siyang napansin mula sa mana sa kanyang katawan. Upang malaman kung ano ang bagay na iyon, pinadaloy niya ito patungo sa kanyang hintuturo. Matapos itong mapagtipon-tipon hinayaan niya itong mahulog sa sahig. Ngunit labis na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita niya ang epekto ng bagay na nagmula sa kanyang katawan. Nagsimulang umusok ang sahig at doon lamang niya nalaman na ito pala ay isang lason. Kaya't muli na naman siyang napaisip, at ano sana ang ginagawa ng lason sa loob ng katawan na ito. Nang bigla siyang napangiti at mayroon siyang napagtanto. Unang-una ang elixir ay hindi peke, maayos ito ay imposibleng makuha ng basta-basta. Ngunit ang problema dito ay walang kaalam-alam ang dating nagmamay-ari ng katawan na ito na mayroon pala itong nalahalong lason. Sa madaling salita, ang sanhi ng pagkamatay ng dating nagmamay-ari ng katawan na ito ay hindi dahil sa mana outburst kundi nang dahil sa lason. Ang level ng lason ay masyadong mataas para sa isang level 1 na mage, kaya't kung hindi napunta si Rex sa katawang ito nakakasigurado siya na hindi magiging madali na hanapin ang mga bakas nito. Imbes na mabahala, mayroon siyang ngiti sa kanyang mga mukha. Hindi man niya alam kung sino ang taong nilalaro ang kanyang kaluluwang ngunit. Nabigyan siya muli ng pangalawang pagkakataon na kanyang iniisip bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Ang pamumuhay ng may pagkamakasarili upang mas makasama pa ang mga mahal niya sa buhay at ito ang balak niyang umpisahan. Para kay Rex Cruz na dating nagmamay-ari ng katawan na ito, sinisigurado ni Rex Sage na ipaghihiganti niya siya para sa mga taong lamason sa kanya bilang kabayaran sa pagpapahiram ng katawan. Sa isang establishmento kung saan bumili si Rex Cruz ng kanyang elixir na nagsanhi ng kanyang kamatayan. May dala-dalang hindi magandang balita ang tauhan ng leader ng establishmentong ito. Nang marinig niya na mayroong nang himasok sa kanilang tindahan, inihampas niya ang bote ng alak sa lamesa sa sobrang galit. Dahil may kinalaman ito sa elixir na kanilang ibinenta, iniisip nila kung ito ba ay si Rex Cruz ngunit dahil isa lamang itong theory mage, agad nilang isinantabi ang kaisipang ito. Nag-aalala ang kanyang tauhan at baka mapasama sila sa White Tower kung sakaling si Rex nga ang may kagagawan nito. Ngunit sinabi ng leader sa kanya na huwag mag-alala, dahil ang taong nagpabenta sa kanila ng elixir ay galing mismo sa White Tower. Nang biglang nanlaki ang kanilang mga mata nang marinig nila ang tinig ni Rex Cruz mula sa hindi kalayuan. Dahil may kataasan ng silid na ito, ginamit ni Rex ang nakabukas na bintana sa kanyang likuran upang makapasok. Hindi man niya alam kung sino ang nagbenta ng elixir kay Rex Cruz ngunit sa pamamagitan ng kanyang paghahanap sa mga bakas, napagtanto niya na mayroong kinalaman ang mga taong nasa harapan niya. Tinanong siya ng leader kung siya ba ang Samira sa kanyang tindahan na agad namang kinumpirma ni Rex at inaming tama ang kanilang hinala. Interesado siya sa kanilang mga pinag-uusapan kaya't sinabi niyang ipagpatuloy nila ang kanilang mga pinag-uusapan. Upang hindi kumalat ang kanilang ginawa, ipinag-utos niya sa kanyang tauhan na patayin si Rex ngayon din.
Agad naman itong sinunod ng kanyang utusan at binabalak niyang pugutan ng ulo si Rex bago pa man ito makatakas sa kanilang paningin. Ngunit mukhang mali sila ng desisyon, kitang-kita sa kanyang mga mata na ang Rex Cruz na kanilang nakilala sa nakaraan ay tuluyan ng nagbago. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, gumamit siya ng magic panlaban sa lalaking iyon. Mayroong hangin na pumulibot sa kanyang katawan na napakatalam. At bago pa man malaman ng lalaki kung ano ang nangyari sa kanya, tuluyan ng damalak ang kanyang dugo mula sa kanyang leeg. Gamulong-gulong ang ulo sa sahig na walang kabuhay-buhay. Dismayado naman si Rex sa kanyang nakita dahil ito lamang ang nakayahan ng kanyang pag-atake imbes na mahati ang katawan ng lalaki sa milyong piraso. Tumayo ang balahibo ng leader sa sobrang takot ng dahil sa kanyang nasaksihan, upang labanan si Rex. Dali-dali niyang hinugot ang baril mula sa kanyang likuran at itinutok ito sa direksyon ni Rex. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at nagpaputok ng 3 bala para paslangin si Rex, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan. Imbes na matakot na pangiti lang siya at naging interesado siya sa baril na ito, wala siyang maramdaman naman na kaya't napaisip siya kung ano ang principle nito para maglabas ng ganitong puwersa. Bago pa man siya matamaan, gumamit muli siya ng shield na gawa sa hangin at tuluyan na itong napahinto. Hindi makapaniwala ang kalaban sa kanyang natunghayan at paano ito nangyari. Dahil marami pa siyang kailangang gawin, isinantabi na muna niya ang kuryosidad at pinabalik ang mga bala sa kalaban. Hindi siya isang mage tulad ni Rex kaya't tuluyan na siyang tinamaan ng mga bala sa magkakaibang parte ng kanyang katawan. Binabalak niya pa lamang humingi ng tulong ngunit mukhang huli na siya. Nakagawa na ng countermeasure si Rex at nablock ang mga ingay na manggagaling sa silid na ito. Hindi naman siya naniniwala sa sinabi ni Rex, dahil ang magic spell na iyon ay posible lamang para sa isang level 5 ngunit mukhang totoo nga ito at hanggang ngayon wala pa ring tulong na dumarating. Matapos maupo, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Rex at tinanong ang kalaban kung sino ang nagbigay ng request na saktan siya. Wala siyang balak na sagutin ang katanungang ito kaya't karapat dapat lang na masipa siya sa mukha. Mas pinapahalagahan ng lalaki ang kanyang pride kaysa sa kanyang buhay kaya't upang maturuan ito ng leksyon. Muli na naman siyang ginamitan ng magic spell ni Rex na siguradong pagsisisihan niya at mali siya ng pinili na kalabanan. Sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, napasigaw siya ng napakalakas ngunit wala pa ring nakakarinig sa kanyang boses. Sigurado siyang sapat na ang pagpapahirap na ito kaya't, itinigil na niya ang pananakit at sinabing umamin na siya kung ayaw niya itong maulit pa. Dali-dali siyang nagmakaawa sa paanan ni Rex na tumigil na siya, sasabihin niya ang lahat ng gusto niyang malaman basta tumigil lamang siya. Agad naman siyang pumayag at bilang kapalit nito, sabihin ang lahat ng kanyang alam tungkol sa taong nagbigay ng elixir na iyon para maibenta. Habang hinahabol ang kanyang paghinga, sinabi niya na binigay lamang sa kanila ang elixir na iyon at iniutos na ibenta kay Rex ng mura. At para naman sa kanyang mukha, wala siyang ideya at natakpan ito ngunit nakakasigurado siya na galing ang taong iyon sa White Tower nang dahil sa suot nitong singsing. Hindi naman naniniwala si Rex na galing ang taong iyon sa White Tower dahil napakatanga nito kung sakali. Upang hayaan siyang mabuhay, nagdagdag siya ng impormasyon at sinabing amoy mint ang lalaking nagbigay nito sa kanila. Tinanong naman niya kung ano ang kanilang gagawin matapos ang pagtatangka sa kanyang buhay. Paliwanag ng lalaki walang gagawin na imbestigasyon ang White Tower dahil kasalukuyan silang abala. Sinabi ni Rex na maging specific siya sa kanyang sinasabi kung ayaw niyang maulit ang sakit na kanyang naramdaman kanina. At sa pamamagitan ng rason na hindi na niya maalala ang mga nangyari nang dahil sa pag-inom ng elixir, dali-daling kumilos ang lalaki para magpaliwanag. Ngunit bago iyon, mayroon muna siyang kailangang kunin na mga dokumento mula sa kanyang drawer. Wika niya magagamit ni Rex ang mga dokumentong ito upang malaman ang kanyang tinutukoy. Ang una niyang tinignan na dokumento ay ukol sa White Tower, kung saan siya lamang ay nadismaya sa kanyang mga nabasa. Dahil imbes na mas lalo pang umusbong ang kanilang tower matapos ang kanyang sakripisyo, mas lalo lamang silang lumubog ng dahil sa pinakamasama nilang resulta nitong nakaraang taon. Hindi lamang ito ang nakakuha ng kanyang atensyon, binabalak niya itong imbestigahan sa susunod, dahil higit sa lahat. Gusto niyang malaman kung anong ibig sabihin sa dokumentong ito tungkol sa sinasabi nitong sila ay may pinakamababa ang benta sa kanilang mga business. Paliwanag ng lalaki, ang Yellow Tower ng Silangan ay ang nagbukas ng panahon ng magic engineering,
napakalaki ng kanilang kontribusyon tulad na lamang ng mga street lamps at mga sasakyan. At para naman sa Blue Tower ng Timog, ang kanilang business ay may kinalaman sa tubig na maiinom at iba-ibang klase ng mga potions. Sa Red Tower na matatagpuan sa kanluran, sila ay nabigyan ng misyon na kung saan sila ang tutulong sa pagpalang sa mga halimaw. Tinanong ni Rex kung ano naman ang business ng White Tower ngunit taliwas sa kanyang inaasahan. Sa dami-dami ng business na kanilang napili, ito ay ang business sa delivery na labis niyang ikinagulat. Nablangka ang kanyang utak nang marinig ito, at bakit ito ang napili ng White Tower kung napakasagana nito sa kanyang kapanahunan. Hindi niya maisip na darating ang panahon na taga-deliver lang ang magiging trabaho nila kahit na sila ay mga mage. Dahil sa kanyang kapanahunan, ang mage ng White Tower ay lumilipad sa hangin at sila ang naghahari tulad ng mga agila o kaya naman dragon. Sa sobrang galit, gusto niyang malaman kung sino ang nakapag-isip ng business na iyon ngunit nang marinig niya ang pangalan ng kanyang disipolo. Tuluyan na itong naglaho at napatulala sa hangin, hindi pa dito nagtatapos ang kanyang kuryosidad. Tinanong niya kung bakit Blue Tower ang may business ukol sa mga potions dahil sa kanyang pagkakaalam sila sana ang nangunguna dito. Dahil sa kanyang kapanahunan, ang White Tower ang pinakamalaking distributor ng mga potion ngunit mukhang imposible itong mangyari nang dahil sa pagkasunog ng mga dokumento ukol sa paggawa nito. Para naman sa maiinom na tubig, mabenta ito para sa mga taong nakakaramdam ng tinding uhaw mula sa lugar na mga tagtuyot. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkadismaya at bakit kailangan pang bumili ng mga tao ng malinis na tubig kung maaari naman silang mag-alok ng tubig sa balon. Gusto man niyang kontrahin si Rex ngunit, hindi niya ito magawa at nakasalalay ang kanyang buhay dito. Base sa kanyang mga narinig at nabasa, mukhang mahirap nang makahabol ang White Tower sa iba at huling pagkakataon na nila ngayong taon sa gaganaping White Night Festival. Habang abala siya sa pag-iisip, ang nagbenta ng elixir sa kanya ay unti-unti nang namamatay ng dahil sa pagdalak ng kanyang dugo. Madami-dami ang natanggap niyang impormasyon sa taong ito kaya't iniisip niya kung dapat niya ba itong sagipin. Ngunit nang basahin niya ang libro na nasa kanyang kamay, tumambad sa kanyang mga mata ang mga mas asama nilang gawain. Kaya't imbes na tulungan itong mabuhay, tuluyan na niyang iniwan ang basurang ito na nasa katawan ng isang tao. Dahil sa hindi pagbigay ng tulong ni Rex, tuluyan na siyang nawalan ng malay at naubusan ng hininga. Walang pakialam si Rex kung mabubuhay pa ba iyon o hindi, gusto niya itong magsilbing leksyon na sa susunod niyang buhay magiging mabuti na itong tao. Makalipas ang napakahabang gabi, nakabalik na si Rex sa White Tower kung saan siya nananatili. Marami siyang inis-ikaso kaya't ramdam na niya ang kanyang pagod. Ngunit higit sa lahat, ang sanhi ng kanyang pagkapagod ay nang dahil sa paggamit ng mga magic kaya naman napaisip siya kung anong meron sa katawan na ito. Sa kasalukuyang estado ng kanyang katawan, iniisip niya kung posible bang gamitin ang magic na nasa kanyang isipan. Iyon ay walang iba kundi ang Wind Archive, ang magic na naging rason kung bakit tinagurian ang kanyang pangalan na Rex Sage na pinakamagaling na mage. Wala pang ilang minuto ang nakalilipas, agad-agad itong naglaho kaya't mukhang hindi niya pa ito magagamit sa ngayon. Upang makita ang kasalukuyang sitwasyon ng katawan na ito, gumamit siya ng magic scan. Habang hinihintay ang resulta ng magic scan, binabalak niyang magbasa-basa upang makalikom ng karagdagang impormasyon. Wala siyang maalala tungkol sa katawan na ito, mayroon mang mga nabanggit si Finn sa kanya ngunit upang mabuhay ng maaayos, napaka-importante na malaman ang lahat tungkol sa katawan ni Rex Cruz. Sa binigay na libro sa kanya ng pinaslang niyang lalaki na nagbenta ng elixir, dito niya napag-alaman na si Rex Cruz, ang dating nagmamay-ari ng katawan na ito ay ang tagapagmana ni Count Cruz. Siya rin ang tanging nabuhay matapos tupukan ng napakalaking apoy ang kanilang mansyon. Nang dahil sa kanyang talento pagdating sa magic, pinagagawan siya ng mga tao kung saan siya mapupunta. Sa 6 na taon niyang nag-aaral sa Empire Academy's Magic Faculty, ang kanyang mga nakukuha na score ay puro perfect. Hindi lang yun, mayroon siyang kamanghamanghang thesis na kung saan mas lalo lamang niyang pinatunayan sa iba na siya ay isang magaling na henyo, ngunit kung ganoon na lamang kagaling si Rex Cruz, laking pagtataka ni Rex Sage kung bakit hanggang ngayon nasa level 1 pair nito, nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa niya na ito ay nang dahil sa Mana Deficiency Syndrome. Sinasabi sa libro na kanyang binabasa na malaki ang kanyang potensyal,
Magiging isa sana siyang kilala na mage ngunit hindi ito posible nang dahil sa sakit na ito. Unti-unti na niyang naiintindihan ang lahat. Magaling ang pagkakaintindi ni Rex Cruz sa magic kumpara sa iba ngunit hindi niya ito mapakinabangan. Samantala, napatigil siya sa pagbabasa nang makita niya na tapos na ang magic scan sa kanyang katawan. Ngunit muli na naman siyang nagulat nang mabasa niya ang resulta nito. Dahil ang katotohanan, wala siyang mana deficiency syndrome at sa mas madaling salita, mayroong nakialam sa kanyang circuit na nagsanhi upang hindi siya makaalis sa level 1. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.